Good morning. May alis na tayo. This is the last day para maikot natin yung Panay. So, thank you ulit kila ma'am, kila sir sa pag-accommodate sa akin. Grabe, ang ganda dito. Thank you ma'am, sir. Ang ganda ng accommodation niya. Diba? Pang family pero pang single person lang yung price. Thank you so much sir, ma'am. Ngayon magka-coffee muna tayo kasi kagabi nag-iwan sila dito ng nag-iwan sila dito ng coffee. So titimpla lang tayo, kape muna tayo tapos alis na tayo. Ay shucks. Good morning. Si Baste Antique. Alas na tayo. Diretso lang tayo ng Aklan. So gandang place nila ma'am sir. So pag napadpad kayo dito na kayo tumulay. Ayan sir, good morning guys. Tayo tayo. Diretso lang tayo ng Malay. Si sir, napaka-bait nila. Sige, mga private person naman pero di natin i-mention yung mga names nila. Sorry, JNT Beach House Resort. Kaya pag napadpad dito sa may si Baste, yan, pinupuntahan nyo. Lalagyan na lang natin sa description yan para makita nyo kung saan. At umalis na nga tayo dito sa bayan ng si Baste sa probinsya ng Antique. Ang huling araw na magpapadyak tayo para sa ating Panay Loop segment. At dahil ito nga ang huling araw ng ating pagpadyak para dito sa ating Panay Island Loop segment at 100 kilometro mahigit na lang ang ating papadyakin, ay hindi na natin kailangan magmadali at kukuha na lamang tayo ng maraming video sa mga lugar na magaganda na ating makikita sa daan. Banda ng Tiko. Tayo natin puntahan yung Malumpati dito. Malumpati, Cold Spring. Dito pa lang sa Pandan, maulan na eh. Nung nag-ilo-ilo tayo, binabad tayo sa maaraw. Talagang tumatagos sa balat mo yung yung init. Hanggang Antique. Pagbalik ng Aklan, ito na naman. Maulan naman. Laging basa dito sa Aklan. Okay. Dito na yung crossing ng papuntang Kalibo. Tapos dito yung papuntang Buruanga. Pag mga galing kayo ng Pandan. So dahil tayo, Buruanga tayo. Buruanga tayo. Diretso lang. Pag galing kayong Pandan, diretso lang para papunta ng Buruanga. Tapos sagos natin Malay. Let's go. Barangay Santo Rosario. At dito nga tayo kakanan papunta ng Malumpati, Cold Spring. At ang diretso naman ay papunta ng Buruanga. Ayan na, Malumpati Hot Spring. Okay. Ayan dito. Finally. Dito tayo sa Malumpati. So yun, good morning. Bali sarado pa sila. Pero makiusap tayo, magpipicture lang tayo sa pipicture lang tayo dun sa baba. Tingnan natin. Tara. Alright. Yun. Let's go.
Inis ka ng ilog. Yun, Malumpati. Alright. Ito po ang Cold Spring nila. Oh, okay. Pabila. Oh. Anyway, sarado pa daw sila. Tayo. Awesome. Isda. Isda ba? Isda. Okay, so parang pumping station dito. Supply sila ng water, yan o. Water district. Ito pala yung pinakadulo, kaya malinis. Wow. Amazing, isn't it? Ganda. Oh.
Ma'am, thank you po. Mula Main Road hanggang Malumpati Cold Spring at pabalik sa Main Road ay aabot din tayo dito ng halos 7 kilometro. Tayong Buruanga. Buruanga. Tingib. I love Tingib. Ito. Daming ibon. Ito sila. Daming ibon. Sarap pa rin sa tenga pag yan lang yung mga naririnig mo. Dami nila. Diba? Sarap sa tenga. Oh. Yun yung kagandahan pag nakabike ka lang. Maririnig mo yung tunog ng kalikasan.
sila sa malayo. Bye birdie. Dami nila dyan kanina. Let's go. Ruanga na. Wow. Ruanga. Let's go, Ruanga. At habang binabaybay nga natin itong daanan dito sa Buruanga, may nakita tayo ditong flowing water. Babala lamang po sa lahat na huwag tayo basta-bastang uminom ng tubig na galing sa mga bundok at sa mga bukal, at lalo na pag hindi tayo pamilyar sa mga lugar. Bilang isang laking probinsya, ay ugali na naming uminom ng mga tubig na galing sa bundok. Ngunit ang madalas na ininuman namin ay malayo sa kabahayan at walang anumang sinyales na pwedeng lumason sa tubig. Ang tiyan natin ay may kanya-kanyang immunity pagdating sa tubig. Kapag hindi natin ito nakayanan, maaari tayo magkaroon ng diarrhea at magiging sanhi pa ng dehydration. Ito naman ang pangalawa sa aking nadaanan. Duda ako dun sa una at ganoon din dito sa pangalawa. At dahil nga naubusan ako ng tubig at walang kabahayan na nagbebenta ng tubig, ay uminom pa rin ako dito ng kaunti at para lamang mabasa ang aking mga labi. Duda pa rin ako. Pero drink ko po yan for sure. Kasi may mga linya siya. Connected yun sa mga bahay-bahay. Pero sabi nga, in doubt, wag. Huwag mong gawin. Baka madali tayo. Kasi iba-iba tayo ng panlasa sa tubig. Iba-iba rin ng immunity sa water. Mamaya baka madali tayo. Hirap na magka-diarrhea o ma-dehydrate pa tayo. Namiss natin yung taho. Hindi tayo taho. Namiss natin yung taho eh. At buti na lang at hindi na rin kalayuan ay marami na rin tayong mabibilan ng ating maiinom. Sir, magkano yung malaki? 20. 20. Isa po sir. 20 na.
Malis natin yung taho. Okay. Sarap. Nihis ng ilog. Pader. May ganito pala dito. Kala ko palasyo eh. Lazada pala. Ayan. Ang takit. Okay tayo dyan. Try natin lakitin. Let's go. At dito na nga tayo sa daanan papasok ng Hinugtan Beach Resort. At dahil nga marami pa tayong oras ay nag-decide tayo na dumaan muna tayo dito. At bago nga tayo makapunta doon ay bungad pa lang ay pinahirapan na agad tayo na umabot nga ng 27% ang gradient.
Ayos. Paglusong, pagpabalik naman yung ahuli natin. Bago nga tayo tuluyang makalusong sa baba, ay kailangan muna nating dumaan dito para magbayad ng entrance fee. Morning! Ano po yung registration? Sa tourism sir, pwede Tourism. Dito po. Ikaw lang sir? Opo. Kasama ka? Ako lang po. Sige, Liab sir sa tourism lang? Opo. Itipin ako. Review mo na tayo sir. Sige po.
Balang binayaran natin dito ay ang entrance fee at ang environmental fee na umabot ng 100 pesos. Tuburan Cove Beach Resort. Ano? Abutin tayo nito maghapon mamaya. Matitindi yung mga ahon dito. Bundok to. Yari tayo. Malaglag yan. At ito na nga ang pinakadulo ng kalsada dito. Alright. Wow. Ano ba itong pinatok? Mali yata ako ng desisyon na. At ito na nga ang bumungad sa atin, ang napakagandang dagat at ang napakaputing buhangin. At dahil sa unang beses nga natin pumunta dito at dahil napakaganda ng lugar na ito, eh dito nga tayo napatambay ng matagal.
At habang nag-aantay nga tayo ng ating makakain, ay atin lang munang dinadama ang ganda ng paligid. Ang preskong simoy ng hangin, ang lagaslas ng tubig ng dagat na tila baga musiko na nagpapatahan sa iyong kalooban. Serve na ang ating food. Yan. Thank you, ma'am. Yan, pwede na yung food. Lunch time muna tayo bago sasabak ulit tayo kasi malayo-layo pa tayo. Yung nilusong natin kanina, grabe, sobrang tarik. Nagutom talaga ako kahit lusong kasi pag inisip ko pabalik, sabi ko paano yung pabalik. So ayun, kaya mapapasubo muna tayo sa kain muna tayo ng marami kasi mamaya wala na to, lusaw na to pag ahon natin doon. Alright, kain tayo. At sobrang nagandahan nga ako sa lugar na ito. At sa pangalawang pagkakataon nga ay mas naging masaya ang pagpunta ko dito dahil hindi lang ako, kasama ko na ang mga pamilya ko. Trail dito. Bigat ng dala ko. Nagwiwili. Wili siya. Sir, bigat-bigat yan, sir, ha?
Dito lang talaga. Hindi ahon. At sa pag-akyat nga natin dito, meron tayong nakasabay na may pilay. Driver daw siya ng tricycle at nakaranas ng aksidente, kaya siya napilay. Sa kabilangan yan, ay nag-alok siya sa akin ng libreng sakay. Ngunit nagpasalamat na lang ako sa kanya ng marami at akin itong tinanggihan. Dahil sabi ko ay ayos lang ako at kasama na sa aking paglalakbay ang mga mahihirap na ahon at pagod. Ano yan, mahaba yan. Tutulak ko na lang to. Antayin mo na lang ako, ikarga natin yan. Oo, ito na lang iikutin ko. Galing na akong Iloilo eh. Sige. Oo, Aklan na lang. Tapos babarko na ulit, pabalik ng Batangas. Ayan. Yes sir. Unti-unti na natin yan. Dami kambing oh. Ang yelo, ilang percent? 13% tayo. Kasi mabigat yung likod. Pwedeng pwede tayo bumaliktad eh. Kasi mabigat yung likod. Yun na nga. Ang tarik. Grabe. Ang haba nito. May 23% kanina. 23%. Tapos dun sa may pinakababa 27%. Yung tarik. Yeah. Ayan po. Ang tarik po dito ah. Sige po, salamat. Ayan oh. Ang haba oh. Diba? Yan nilusong kanina kaya yari. Yun. Dito kaya yun, umaangat yung harap, 25%. Alright, wow, nag 25% siya. Pero doon kanina sa pinakadulo 27% doon. Makunat din. Yes. Ito na natin kanina. Kulit ang mga bata no? Hihi! Grabe, inahaw natin kanina oh. Hindi inahaw natin kanina. Tayo sa highway. Highway na.
Ayos na. Highway na ulit tayo. Grabe. Ang saya dun. Grabe. Kung may galit ka sa buhay mo, dali mo sarili mo dyan na nakabike. Kung galit na galit ka talaga sa sarili mo, mag-fixie ka. Tapos punta ka dun. Ayos. Saya. Abugid nga salamat. Ayos. Tapos natin yung Buruanga. Tapos natin. Diretso na tayo ng Malay. Let's go. Punta na tayong Malay. Daming kambing. Wooha! Alright. Inaayos pala dito.
Malay. Malay na tayo. Yes. Ayos. Malay na tayo. Malay Aklan. Hihi. Ayan na. Ayan na. Hahaha. Yeah. Saya. Yan, Boracay yan. Boracay Island yan. Boracay Island. Malay na tayo. Malapit na makakompleto yung Panay Loop. Ilang ano na lang, ilang kilometers na lang. Balik na ulit tayo ng Ibahay. At sa lugar nga na ito ay meron akong hindi makakalimutang kwento. Mula 1:40 PM na dumating ako dito ay umabot hanggang alas 3 ang tambay ko dito. Dahil nga sa nangyaring hindi ko makakalimutan. Bilang pabuya nga sa aking sarili, dito ko napiling mag-relax at magmuni-muni. At sa sobrang pagre-relax ko nga ay meron akong hindi nabantayan ng mabuti. At ang plano natin dito ay magpapahinga lang tayo ng mga 20 minutos. Patiklan Airport. At umalis na nga agad ako sa aking tinambayan. Hanggang sa nakarating na ako dito sa departure area ng Katiklan Airport hanggang lagpas sa may arrival area nitong Katiklan Airport. Quality of my life.
At dito na nga natin naramdaman na parang merong mali, na tila baga may kulang sa ating katawan. At ito na nga ang nangyari. Oh my goodness, oh Lord. Hallelujah. Grabe. Pagod na pagod ako. Iniwan ko yung belt bag ko. Nagpas na ako ng airport sa may arrival area. Buti andito pa rin. Oh my God. My God. My God. My God. You're amazing. Wow. Wow. Oh Lord. Grabe. Nanginig yung tuhod ko doon. Kala ko wala na yung bag ko. My goodness. Wow. Wow. Almost 1 hour ako nawala dito. Kasi ang layo ko na eh. Tsaka ko napansin na wala yung belt bag ko. Hindi ko pala suot. Naiwan ko pala dito kanina sa tambayan ko. Grabe. Buti na lang wala tumambay dito. Kasi halatang tambayan talaga dito eh. Ano, dami kahalat ako. Linis na yung mga ano dito. Linis na yung mga ugat. Tambayan na talaga to dito. Iniwan ko yung bag ko dito. Naiwan ko. Jesus. Kala ko wala na yung bag ko. Dito pa naman lahat. Wow. Yung pad ng ano, yung pad ng isa Go 360 dito. Tapos dito pa yung drone ko. Grabe. Wala na sana tayong drone shot sa ano. Dito sa Insta360 Go na mga video natin. Ay, grabe. Wala na. Napagod, nakakalimutan ko na yung mga dala ko. Thank you Lord. Ito na kumuha. Kinabahan talaga ako. Grabe yung arurot ko pabalik eh. Thank you Lord, walang kumuha. At ayun na nga mga ma'am sir, sobrang layo na ang narating natin bago natin napansin na may kulang sa dala natin. Kaya sa mga oras nito ay sobrang daling-dali tayo makabalik doon sa tinambayan natin at sobrang umaasa tayo na andun pa rin ang ating gamit. Kaya talagang hataw kung hataw ang ating takbuhan dyan para makabalik agad sa ating tinambayan. Dagdag challenge pa dyan ang mabagal na traffic dahil sa ginagawang kalsada. Kaya sobrang pasalamat talaga natin na sa ating pagbalik na sa ating gamit ay walang ibang kumuha. At dahil nga dyan, mas napatambay tayo dito ng sobra-sobra. At umalis na nga rin tayo sa ating tinambayan upang magpatuloy sa ating paglalakbay. May mga bagay na hindi natin kontrolado, ngunit tayo pa rin ang may kontrol nito kung anong buhay ang gustong tatahakin mo. Kung ikaw ba ay magpapatuloy o tuluyan na lang pumirmi sa isang lugar at tatanggapin na lamang ang pagkatalo mo.
Nakakamiss lang kung iisipin mo. Kasi mga bundok na yan, yun yung mga inikutan natin. Doon tayo umikot. Nakaka-amaze. Iikot din natin yung Panay. Nakaka-amaze. Ayos. Thank you Lord sa lakas. And finally, ang una at huling bayan na kung saan magtatapos ang ating solo Panay Island Loop segment, ang bayan ng Ibahay sa probinsya ng Aklan. At bago nga muna tayo umuwi sa ating barangay, ay umikot na muna tayo dito sa poblasyon. Ito ay ang sentro ng bayang ito. At dito naman ang Ibahay Municipal Plaza. At dito ginaganap ang mga malakihang pagdiriwang sa bayang ito. Katulad ng konsyerto, patimpalak, kagaya ng basketball, Ibahay Idol, natagisan ng mga talento, at higit sa lahat ay ang kung saan nakilala ang bayan at ang probinsyang ito, ang Ati-Atihan Festival, na ginaganap naman tuwing ika-4 ng linggo ng buwan ng Enero. Dito mo rin matatagpuan ang iba't ibang monumento na magpapaalala sa nakaraan nito. Kaya ang bayang ito ay isa rin sa may mayamang istorya patungkol sa nakaraang digmaang pandaigdig. At maraming salamat po mga ma'am sir sa pagsubaybay at sa aking mga nakasalamuha sa daan at sa mga nakilala ko sa aking paglalakbay. Maraming lugar na aking natuklasan, kultura, istorya at higit sa lahat ang pagtuklas pa sa aking sariling kakayahan.
Dito nga ang lugar na sinasabi nating magtatagpo ang linya ng unang araw at huling araw ng pag-ikot natin sa buong isla ng Panay. At ayun na nga, kung mapapansin nyo dito sa distance ko ay umabot lamang siya ng 698 kilometers sa lugar na kung saan nag-start ako ng aking Strava. Kaya ang ginawa ko dyan ay nagbike pa ako ng 2 kilometro para umabot siya ng 700. Yung trip ko, dumiretso lang ako dito kasi kunti na lang, 2 kilometers na lang. 700 kilometers na yung natin, yung tinakbo. So dumiretso lang ako kasi para maging 700 kilometers siya. Kasi kanina 698, so 2 kilometers na lang. So gawin na natin 700, di ba? Para okay. Ngek ngek ngek. Let's go, uwi na.
Ikaw ba ay sawa sa buhay na paulit-ulit? Ikaw ba ay nalungkot at sa buhay ay nababagot? Magbay ka na at isama ang mga kaibigan. Sulitin ang buong araw na may tawanan. Umangon at magbihis na, yayain ang mga tropa. Mag-ride ka ng maaga, buong araw sulitin na. Tiyak na masaya, tropa. Kaya magbay ka na, bike ka man o botsiklo. Sa biyahe ay mag-enjoy kayo. Mga tanawing iba, talagang Pinas ay pinagpa-ride safe Pinas. Wear your proper gear, ride up, walking together forever.